Kakaiba. Hindi siya Hanshuang GT. Pero bakit ang katawan niya ay naglalabas ng walang hanggang lamig? Baka ito na ang sinabi ng guro. Sexual na malamig. Bakit kayong dalawa ay masahista? Lagi ninyong hinahawakan ang aking mga hita. Ito ay serbisyo ng show, na bagong serbisyo. Sa pamamagitan ng aming mga kamay, para palitan ang mga kamay ng nanay mo, ibalik ang alaala ng pagkabata mo. Swerte mo. Ngayon, libre ko. Gagamutin ko yung sexual na malamig mo. Anong ginagawa mo? Huwag tumigil. Jiang Xiaochuan. Dali, maglinis ka ng banyo. Kung tamad ka pa, kahit ang trabaho mong maglinis ng banyo, hindi na kita papayagan. Ano? Ikaw ba ang naglilinis ng banyo? Bastos. Ikaw ang may sakit. Hindi. Nahihilo ka ba at masakit ang ulo? Bumababa ang memorya mo, kasama pang pagsusuka pagkatapos kumain. Paano mo nalaman? Yung Kwan point. Duyin point. Nating point. Galing na. Pasensya na. Hindi siya uminom ng gamot ngayon. Mula ngayon, hihigpitan ko ang disiplina niya. Jiang Xiaochuan. Ngayong buwan, ito na ang ikawalo na reklamo. Umiabuso siya sa babaeng customer. Kung may susunod pa, alisin mo siya agad. 8 na sa isang buwan. Hindi naman sobra, di ba, kuya? Ngayon pang ika-2 pa lang. Ika-2 pa lang ah. Manager, huwag kang magalit. Ang ako, gagaling na ako. Ayos. Supreme Room. 4 na customer. Pinili kang iserve nila. Siguraduhin mong maayos mo silang alagaan. Opo, opo. Sige, punta ka. Tinawag ka talaga. Pinapamasahe ang isang tagalinis. Mundo ng mayayaman. Hindi ko talaga maintindihan. Miss, may masamang palatandaan ka. At malaking masamang palatandaan pa. Manloloko ka. Bakit mo rin ako sinampal? Seg. Abangan kita mamaya. Ako lagi ang humahali. Walang ibang pwedeng humalik sa akin. Mga Shiji ko, bakit na naman kayo nandito? Huwag niyong ako guluhin. O, wala kang Hanshuang GT. Bakit ang lamig ng balat mo? Shidi! Ginagawa ng mga Shiji ito para sa'yo. Ilang ulit na ba sinasabi ko? Pag bumaba ka, huwag mo akong tawaging Shidi. Kinglong. Beihu, Zhouke. Suanwu. 4 na gwardiya ng Zhongshendian. Sumaludo kay Kilin Shenzi. Kung gagawin ninyo yan, mapapahamak lang kayo. Ako ay 100 kaong Yanduz Hiti. Kailangang, matulog kasama ang babaeng may Hanshuang Shiti. Para hindi ako maging isang pool ng dugo. Hindi na. Tinangkang lumusob ng mahigit 10 beses. Palpa. Disipulo, bigo ka sa pag-atake. Hindi dahil kulang ang talento mo, kundi dahil ikaw ay 100 taong pambihira. Yanduz Hiti. Ngayon, kailangan mong makipagsama sa babaeng may Hanshuang Shiti upang mayalis ang sumpa. Kung hindi, hindi ka lang makakatuloy sa breakthrough. Pag dumating ang oras, dadaluyin ka ng Yanduz Hiti at magiging isang pulutong ng nanatdugo ka. Bilang iyong guro, bibigyan kita ng isang ginang. 3 beses lang magagamit. Sa pinakamahigpit na sandali, maaring iligtas ka nito. Kapag ang ginang ay nakaharap sa Hanshuang Shiti, ito'y magbubuga. Ang sinag. Ganoon ka seryoso? Saan ako makakahanap ng ganitong babae? Hahaha. Night Paris. Tingnan ninyo, kapag nawala ang linya na to, mamamatay na ako. Di ko inakala ako, si Kilin Shenzi. Magaling sa gamot at digmaan. Walang katulad sa buong mundo. Pero hindi ko nga kayang pagalingin ang sarili. Sige na. Hindi ko na kayo papakialaman. Kailangan kong maghanap agad ng Hanshuang Shiti, ang babaeng natutulog lang. Kilin Shenzi. Shuke. Mas mabuti pang tulungan mo ang Shenzi. Inaayos ng maayos. Ang killing group niya. Ang gusto mong magpakasal sa kanya. Sa susunod mong buhay na lang. Wala kang pakialam. Ikaw. Sinabi ko na sa'yo noon, walang magandang kahihinatnan. Ngayon naniwala ka na ba? Wuje. Wuzong, gusto mong makuha ang investment ko. Inumin mo itong baso. Ikaw, Silong. Huwag mong isipin na di ko alam. Ang iniisip mo. Dumating ka na. Tapos tatakbo ka? Hindi ganoon kadali. Inumin mo. Ang Hanshuang Shiti. Kung di mo tinanggap ang toast, tatanggapin mo ang parusang inumin. Kung ganoon, inumin mo ito. Ang foot wash water. Pati ako tinangka mong saktan. Alam mo ba kung sino ako? Pasensya na. Hindi ko alam yan. Baka bumalik na. Tanungin mo na lang ang nanay mo. Walang hiya. Ang nasa harap mo, si Long Jaeyan. Emperador ng underworld ng Jiangqing. Tauhan niyang Juye. May dala siyang Shuang Honghua na pamalo. Pati si Long Jae ginagawan mo pa. Mukhang gusto mo nang mamatay. Hoy, bata. Maganda ang laban mo. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Pwede kitang kunin bilang alagad. Ano sa tingin mo? Hindi pwede. Kung lalapit siya kay Longwu, wala na akong takas ngayon. Mahal, dumating ka rin. Binubuli nila ako. Kailangan mo akong tulungan. Parusahin mo sila. Ang agad-agad naman. May pag-asa na. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hindi ka nila asarin. Siya ang lalaki mo. Anong nangyari? Wuyuking. Kahit papaano.
Ikaw ay CE ng kumpanya. Kumuha ka pa ng isang magiging lalaki na naglilinis ng CR? Akala mo tanga ako. Anong alam mo? Ang pag-ibig natin. Dalisay, walang halong, anumang interes. Ikaw, pag-isipan mo mabuti. Kung ngayon, sasama ka sa kanya, gagawin ko na hindi ka magkakaroon ng libingan. Wag, wag, wag. Tayo'y nasa mapayapang lipunan na. Ang karahasan, hindi maganda. Asa ka, kapag sakali, patayin kita, maliit na basura. Anong gagawin? Ano? Sinong sinabing basura? Puwa, pasensya na. Hindi ko sinabing ikaw ang basura. Ang ibig kong sabihin, lahat ng nandito. Kayong lahat basura. Ngayon, hindi namin ilalabas ang berdeng dumi mo. Kahit malinis ang labas mo. Mga tol, sugurin ninyo. El Dongbin, lasing, nagbubuhat ng palayo. Kao Goju, immortal na nag-alok ng ala. Lok ng lalamunan. Ti Guili, matapang na drunken step. Tusok sa puso. Zhang Gulao, sunod-sunod na sipa habang lasing. Ang lakas pala nito. Baka nga, mukhang hindi siya masama. Panangga, Huwag kang lumapit. Hindi ba gusto mong patalsikin ko siya? Para lumabas yung green crap niya. Paano kita patumbahin kung di ka lalapit? Sasabihin ko sa'yo, ang babaeng to ay babae niyang Jui. Mas mabuting huwag ka nang makisawsaw. Sa gulo na to. Kahit babae ng boss ninyo, sinusubukan niyang ligawan. Malaki ang loob mo ah. Nagkamali ako. Uwi ka, dalhan mo ng salita si Juye. Sabihin mong gusto ko, tong babae. Huwag kang umalis, maghihintay ako. di ko inasahan. Ikaw na naglilinis ng banyo. Ang kapal ng mukha mo. Tatalunin mo ba ako? Gusto mo bang pa-level in natin? Walang problema. Anong ludrok ang gusto mo? Kasal. Wu Yuking, baliw ka ba? Kayo pa magpapahistro kasal. Kaya kayo magpapakasal. May pinagkasunduan tayo. Kapag naasikaso na ang magulang mo, sasabihin mong matutulog ka na sa akin. Naintindihan ko na. Tatay, nanay, ako si Wu Yuking. Tunay na nagmamahalan. At ngayon, hindi na ako tagalinis ng CR. Nagresign na ako. Sino sinasabi mong tatay? Sino ang tatay mo? Tumabi ka diyan. Kahit trabaho sa paglinis ng CR, hindi mo naman kayang gampanan. Pagkatapos nito, paano mo bibigyan ng saya ang anak ko? Ayun. Anong silbi pa ang pag-ibig? Makakain ba yan? Akala mo ba sa pag-ibig? Pwede ka nang busugin. Nanay, mali yan sabihin. Marami akong kaya ipakita. Talaga ba? Tingin ko, ang dating mo ay probinsyano. Parang kakababa mo lang sa bundok. At parang hindi ka pa nagbabasa ng libro. Sino nagsabi noon? Mahilig talaga akong magbasa. Kung ganun, mukhang, tinatawag na magpakasubsob. Wala akong oras. Sayangin ang salita sa'yo. Ikaw, magpakasal kayong maghiwalay ngayon din. Kung malalaman niyang Juye, na kumuha kayo ng marriage certificate. Tapos tayong lahat, tapos na tayo. Naiintindihan mo ba? Tama. Yang Jie, malapit nang dumating. Ikaw, umakyat ka na at umalis ka. Naririnig mo ba ako? Handa na ba kayo lahat? Mama, Papa. Ilyong bata, halos napatay mo ang nanay mo. Ginulat mo ako ng kodo. Akala ko, Dumating na si Jie. Si G, darating na agad. Hayaan mo, ibabalik ko muna ang dowry. Diyos ko. Ang dami naman ng susi ng Bentley. Siyempre naman. Ito. Pero ito ang top na Emperor Jade. Presyong market, hindi bababa sa 30 milyon. 30 milyon. Tubo na tayo, tubo na. Sobrang yumaman tayo ngayon. Diyos ko. 8. Bakit ganyan pa rin ang suot mo? Mabilis ka mag-ayos. Ang entourage niyang G. Paparating na. Sino ka nga ba? Sige na, okay. Tawagin mo siyang bayaw. Bayaw. 8. Asawa mo siya. tama. 8. Nagloloko ka ba? Alam mo ba? Si Yang Jie ay kilala na kilala. Sa pagiging walang awa at brutal. Kung magalit siya, baka ilibing niya ang buong pamilya natin. Nabuhay-buhay pa. Bakit hindi niyo siya pigilan? Habang may oras pa, mabilis tayo. Mag-impake at tumakas. Huwag magpanik. Siya lang naman ay, siyang Juye. Panatagin niyo ang inyong mga loob kung asara siya sa asawa ko at pamilya ko. 2 salita lang. Wasak siya. Hindi ka ba talaga anak ng isang kilalang angkan? Tignan mo ang suot niya. Saan galing ang mayamang kapalaran? Tagalinis lang siya ng CR. Tagalinis na CR. Anong silbi pan? Mga sinasabi mo, wala naman. Alam mo ba, si Yang Ji sa Jiancheng ay emperador sa ilalim. Ang mga alagad niya ay aabot sa 8,000. Isang salita lang niya, makakapatay sa iyo ng daan-daang bises. Ayos lang kung mamatay ka. Huwag mo sanang idamay ang pamilya namin. Samantala't may oras pa. Ikaw, Mag-empek ka at umalis ka na. Hindi pa huli ang lahat. Narito na si Yang Juye. Wu Yuking. Yang Juye. Yang Ji. Nasaan si Wu Yuking? Siya ang bida ngayong araw. Narito po siya. Si Wu Yuking nandito po. Wu Yuking, bakit hindi ka pa nakapagpalit ng dami? Tao, turuan si GNG, Wu. Magpalit ng kasuotan. Hindi na kailangan, Yang Jie. Ang kasal ngayong araw. Hindi ako magpapakasal. Ha 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 ha. Anong ibig mong sabihin dyan? May pagkakamali po, Yang Jie. Nilalagnat si Wu Yuking ngayon.
Delirio lang po ang mga sinasabi niya. Hindi ako nagbobola. Kasi nakaasawa na ako. Anong sinabi mo? Ikaw, Ulitin mo yan. nakaasawa na nga siya. Paano to? Kailangan tabang ulitin. Sino ka ba para magsalita dyan? Wala kang karapatang makialam. Bagay daw. Tao ko, buhay na tao. Hindi mo ba nakikita ko? Sino ka ba, pre? Ako ang, Asawa mo si Wu Yuking. Wu Yuking, totoo ba yung sinasabi niya? Walang duda, totoo yan. Ang lakas ng loob ng pamilya Wu. Tinanggap niyo ang bigay ko. Tapos niloko niyo ako. Gusto niyo ba mamatay? Hindi po, Yang Jui. Hindi namin po kayo lilokohin. Yang Jui. Yang Jui po. Bagong lang namin nalaman yan. Lalo na si Wu Yuking namin. Di pa sanay sa mundo. Masyadong inosente. Nadaya ng taong may masamang intensyon. Nadaya. dinaya. Di nyo ba nakikita, ako at si Wu Yuking? Iyo ba yun ay pag-ibig? Yang Jui. Kahapon, tong binata. Ginulpi niya kami. Ano? Ikaw ba? Naglakas loob kang manaki. Mga tao ni Yang Jui. Maglakas loob laban kay Yang Jie. Mag-alsa laban sa kanya. Yang Jie, ang buong pamilya namin. Tiyak na susuporta kami kay Yang Jie. Yang Jie. Ang aming Wu Yuking. Paano magugustuhan niya ang ganitong tao? Isang lokong walang hiya. Nga. Yang Jie. Si Wu Yuking namin. Nananatiling buo at malinis. Pagkatapos ninyong ayusin siya. Inapangako ko. Ipapadala ko si Wu Yuking na buo at hindi nasira. Sa inyong tahanan. Nanay, Anong kalokohan ang sinasabi mo? saan ako nagsinungaling? Sinasabi ko ang totoo. Bilang nanay, pinalaki kita ng maraming kaon. Hindi dapat pinalampas kahit isa. Yung naglilinis ng banyo. Ang paglilinis ng banyo, sidelin ko lang. Talaga naman, Ama na, naiintindihan ko na. Binugbog mo ang mga tao ko. Inangkin mo ang babae ko. Bawat isa rito ay sapat na para patawan ka ng sentensyang kamatayan. Pero dahil bata ka at walang alam. Ngayon naman ay araw ng malaking kasiyahan. Hindi na ako paatay. Gagawin kitang pilay, walang kamay, walang paa. Hoy, bata. Narinig mo ba? Magpasalamat ka kay Yang Jui. sinabi niya na dapat mong siyain ang mga kamay at paa mo. Kailangan ko pa ba siyang pasalamatan? Saig. Salamat sa 8 angkan ninyo. Ikaw, maliit na si Raulo. Yang Jui. Nakikita mo, di ba? Matigas ang ulo ang batang ito. Hindi nagsisisi. Dapat parusahan ng mabiga. Halika, sugod kayo. Anong nangyayari? Pagpasok lang niya, Baki, lumuhod kayo sa akin. Mahal. Mga batang ito, sobra ang paggalang nila. Di pa Pasko, nagkaknili na sila. Bigyan natin sila ng red envelope. Yang Jui. Ang lalaking to, kakaiba at delikado. Noong nakaraan, ang tropa namin. Ang nalugi. Astig na bata. Di ko akalaing nandito ka pala. Ay wala naman. Nag-ensayo lang ako ng kaunting exercise. Kayo naman ang sobrang magalang. Mataling haga ka nga. Alam kong marunong kang lumaban. Pero pagdating sa tapang at mga patakaran, hahaha. Kainis, kulang ka pa ng experience. Ako lang, may 8,000 taong sumusunod. Isahang laway lang nila, lulunod ka na. Yung babaeng hindi akin. Gagawin ko, sisirain ko mismo. Karapat dapat ka ba? At ang nagpapakita ka ng pagbabanta sa akin. Naloko ka yata. Umasa kang abalahin ninyo si Yang Jui. Ano bang ayaw kong galawin? Sa paningin ko siya. Ipisil kita hanggang. Gaya ng pagipisil ng langgam. Ang lakas ng loob mo. Maniniwala ka ba kung sinabi ko na? Tumahimik ka na. Kung ako sa'yo, maghahanap ako ng tao para bumili ng magandang kabaong. Kasi pag namatay, di mo alam saan ilalagay. Ang bilis mong maghanap ng asawa. Hindi ba para mag-iwan ng ana? Pero ang katawan mo, huwag ka na maghana. Sira na ang mga bato mo. Ikaw. Kalokohan. Matibay si Yang Jui. Ano ibig mong sabihin? Kung ayaw mong aminin, ayos lang. Di na siya magtatagal. Kung hindi ako nagkakamali. Ikaw ba? Kamakailan, lagi kang hindi makatulog, maraming panagini. Malubhang sakit ng tiyan. Tuwing unang at ika-negatibo, 15 na araw. Sobrang pangangati ng buong katawan. Parang libong langgam kumakain ng puso. Isang tingin lang ng batang ito na kayang tumagos sa katawan ko. Baka siya ang taong may tadhana para pagalingin ako. Walang kwenta yung sinasabi mo. Nangahas kang sumpain si Yang Jui. Mukhang ayaw mo pang mamatay. Mga kasama, labanan. Ginoo, tulungan niyo ako. Yang Jui. Ano ginagawa mo? Bakit ka luluhod sa batang ito? Kung kaya mong makita ang problema ko, sigurado yon, kaya ito magagaling. Hindi ba, di ba? Maaring ako ang makatulong. Pero pagkapasok mo dito, kinuha mo ang asawa ko. Tapos gusto mong siyain ko ang sarili ko. Bakit nga ba ako magsasagupa? Kausap ko lang kanina. Sabi ko lang kanina, hay naku, hindi ko nakilala. Gagawin kitang alipin ko. Anong sabi mo? Gagawa ako ng anuman. Gusto ko lang mabuhay. Yang Jui. Kahit may masabi man siya, isa siyang batang walang kaanasan. Anong sakit ang kaya niyang pagalingin? Teka lang. Anong sinasabi mo diyan? Tanga ka. Tingnan niyo naman. Dahil tapat ka naman. Magdadamayan ako at tutulungan kita. Langit at lupa, hiyaman ng batas. Mabilis na utos, ipatupad. Patatawarin. Nawasak ang magandang plano ko. Mamatay ka na. Maliit na trekerya lang yan. Akala mo kaya mong magpakitang gilas.
Dakilang dragon na makapangyarihan. Dakilang sumpa ng batas. Yang Jiuye. Tiyak na mamamatay ka, bata ka. Suntok, atakehin. Ang saya. Haha. Ang ganda ng pakiramdam ko. Arang. 10 taong mas bata. Hindi masuklian ang utang na loob. Ako siyang Tianju. Buhay ko ay sa iyo na. Sabihin nyo lang. Susugod kahit sa apoy at taba. Hindi ako tatanggi. Okay na, okay na. Tama na, lumayas ka na. Kailangan ko pang kasama ang asawa ko. Papasok pa kami sa bridal room. Binabati si Jijiang. At si Ginang Jiang. Pumasok sa bridal room. Sasama ba kayo? Han Shuangziti, narito na ako. Ang bilis mong nakasuo. Anong nakakatawa sa tubig? Mamaya may mas nakaka-excite pa. Mas nakaka-excite. Seg. Ngayong gabi, hindi ka kailangang gumalaw. Ikaw ang nagsabi niyan. Mas gusto kong maging pasibo. Anong ginagawa si Wu Yuking? Huwag ka magmadali. Ay, ang saya naman ng laro nyo. Bakit ang dami mong kandila? Mamaya malalaman mo rin. Wu Yuking, huwag ka nang maglaro ng kandila diyan. Isang sandali ng pag-ibigan, napakahalaga. Dapat nating pahalagahan to. Bawat minutong bihira at mahalaga. Hindi dapat magmadali, dahan-dahan lang. Hindi ka ba makapaghintay? Bilisan mo, handa na ako. Sabi mo? Kung ito ay tumulo sa katawan mo, ano kaya ang pakiramdam? Ganitong taas ng init. Siyempre masakit talaga. Talaga ba? Naman. Pero di ba nakakakilig din yun? Wu Yuking, anong ibig mong sabihin diyan? Anong ibig kong sabihin? Siyempre, susubukan ko sa'yo. Uy, wag mong gawing sobra please. Eile, tumulong. Naku. Isa ka pang taga-baryo lang. Akala mo kaakibat mo akong grande? Mangarap ka lang. Ang bagay sa akin na lalaki ay ang mataas na kilin Shenzi lang. Bakit pa ang umiyak ka pa? Mga kabataan ngayon malakas pa. Marami silang kalokohan na nagagawa. Ikaw rin dating bata. Malayo ang dating ingay noon kumpara dito. Noon hindi ko rin alam ang marami. TC. Tumulong. Naku uli. Hindi ko na kaya ito. Tingnan, Yue. Nasaan ang tao? Buti mabilis ako tumakbo ngayon. Kung hindi, mawawala pati balat ko sa pagkasunog. 72 oras na lang ang natitira. Kung hindi ako matutulog kasama ang may Hanshuang Shiti. Magiging kalat ng nana na lang ako. Nakita ko siya. Tumatakbo papalapit. Ang ini. Bakit may isa pang tao? Baka bitag yan. Nasaan ang damit ko? Ikaw yon. Mabilis, isuot mo ang damit. Lumayas ka, at tawagin ko ang pulis. Huwag maingay. Alis na ako. Hindi ito tama. Ito ang kwarto ko. Kung alis, ikaw ang alis. Ikaw ang nagsisinungaling. Nasa bedside ang room card ko. Tingnan mo mismo. Ikaw, pervertido. Hindi ka lang nang aakit. Ninakaw mo pa ang gamit ko. Ako, nagnakaw ako. Ete, nagbibiro ka lang, di ba? Ano? Tinawag mo akong ete. Ayaw mong tumanggap, no? At tawagin ko ang manager ko ngayon. Tapos ka na. Shen Siman. Kwarto mo ay Supreme Room 908. Nasa akin ang room card. Wala pa akong naibalik. Kagabi inisip ko, saan ka nga ba napunta? Bakit pati room card mo hindi na kinailangan? May mga bastos na hindi lang nanunuyo. At ninanakaw pa ang gamit ko. Ikaw. Ano ikaw naman yon? Ginawa ko lang ang sinabi mo. Binabalik ko lang ang sinabi mo sa akin. Ano bang mali doon? Shen Siman. Ngayon isa ka ng top star, Shen Sueman. Kung sasama ka sa lalaking ito, magkasama kayo mag-isa sa isang kwarto. Pag kumalat ang balita, magwawaldas ang mga fans, ubos sigaw nila. Ayusin natin agad ito. Siege, pasensya na. Pero ang ginawa mo kagabi, medyo ordinaryo lang. Hoy. Normal lang ako, normal lang. Anong iniisip mo tungkol sa akin? 6 oras na lang ang natitira. Ay, tama. Ang ginang na ibinigay na matanda. Pilyong bata. Bilang master, alam ko na. Hindi mo kaya kontrolin ang mga babaeng yan. Kaya inayos ko ang kasal ninyo. Ikaw at ang babaeng may Hanshuang Shiti. Nakainkwento na. Dali, punta ka agad. Alaga namang maingat ang lolo. Shen Sueman, di ba? Nandito na ako. Ano ito? Pregnancy test. Kagabi naman, ginawa ko lang. Kasama ko lang ang isang estranghero. Pero wala namang nangyari talaga. Naman. Mag-isa kayong dalawa sa isang kwarto. At walang nangyari. Ang kinang ng mukha mo ngayon. Parang nagpa-aesthetic ka. Anong klaseng galaw kaya iyon? Para ganyan ang resulta. Tama nga. Dadalhin na si Boss Wu. Ha? Ano?
Itago mo na, dali. Hindi ko siya maaring palabasin na alam na ako ay natulog kasama ang isang tagalinis ng banyo. Isang lalaki na naglilinis ng CR. Nakakasira ng dangal yan. Anong masama sa'yo at yung tagalinis? Shen Sueman. Wu Yuking, nanito ka na. Hindi ako nagkamaling narinig, di ba? Natulog ka raw kasama ang tagalinis ng banyo? Ikaw pa ang nangungutya sa akin. Ikaw naman, kasal ka na sa tagalinis. Nagbarehistro pa kayo ng kasal. Ginagamit lang siyang pantakip. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nakakatagbo ng bagay na gusto mo. Ang ideal kong mistero ay yung may likas na kapangyarihan. Yung Kilin Shenzi na magaling sa gamot at martial arts. Tungkol sa ibang lalaki naman, Hindi ko man lang tinitingnan. sino ba naman ang hindi gustong mag-asawa ng Kilin Shenzi? Pero ang Shenzi na to, mahiyain, parang nagpapakita minsan lang. Di ko rin alam kung sino yun. Sino ang mapalad na makakaasawa sa kanya? Kilin Shenzi. Maaring siya ba yun? Impossible, impossible. Paano naman magiging Kilin Shenzi siya? Sueman. Anong inisip mo? Namumula pa ang mukha mo. Walang ganun. Usapan na lang tayo. Kumusta ang paghahanda ng charity na gabi? Sabi mo para ito sa Shenzi, di ba? Kulang pa tayo ng 30 milyon. Kapag nakuha ko ang bagong pelikula, mamumulong na yan. Pero 30 milyon yan, ha? Anong pelikula ang magbabayad ng ganyang taas? Baka hiramin ko na lang sa'yo ang 30 milyon. Hindi kailangan. Ang Kilin Banquet na to. Kailangan kong ako mismo ang mag-organisa. Kapag sinimulan na ang malaking pelikula ni Director Feng, kung makuha ko ang leading role, di na magiging problema ang 30 milyon. Pagdating ng araw, lalabas ako sa Kilin Banquet. Ihayag ang pag-ibig kay Kilin Shenzi. Makita niya ang pagtingin ko sa kanya. Baka ang Kilin Shenzi ay nagugustuhan ako. Gustong-gusto niya ako. Gustong-gusto niya ako. Gustong-gusto niya ako. Sige na, ako naman. Bibigyan kita ng 3 buwan. Kung hindi ka makapaghanda ng maayos, huwag mo akong sisihin. Ako na ang mag-organisa ng Kilin Banquet. Kaya huwag magreklamo sa akin. Walang problema. Ang Kilin Banquet na yan. Akin yan. Ang Kilin Shenzi naman. Ay akin din. Psych, hihintayin kita. Umalis na tayo. Parang nakita ko yung lalaki kahapon. Nasa baba siya. Halika, puntahan natin siya. Hindi ko alam kung maganda si Shen Sueman. Kung pangit, mahirap yan. Dumating si Feng. Ang malungkot at mahiwagang mga mata niya. Nakakabighani sa maraming babae. Ang medyo maluwag niyang ngipin. Parang kakaiba. Na nagpapabaliw sa maraming babae. Ang kalat-kalat niyang balbas. Lalong nagpapawalang sarili sa mga babae. Siya ang pinakapinalangga. Na si Feng ang paborito ng marami. Ako too. Pasilaw na pasok. Ang interesante ng paglabas mo. Anong tinitingnan Di niyo? pa ba kayo nakakita ng gwapong lalaki? Shen Sueman. Maghahanda ang tatay ko ng malaking pelikula. Ang babaeng bida. Ikaw agad ang naisip ko. Yung kasama kong natulog kagabi. Asenso, isa siyang malaking bituin. Tama, hindi sayang. Matalino ang papa ko sa pag-iisip. Walang makakatanggi. Gusto mo ba mamaya sa kwarto ko? Tingnan muna ang schedule mo. Naalala mo pa ba ako? Kagabi tayo. Tahimik ka. Saan nanggaling ang ligaw na to? Nagsasalita ba ako sa'yo? Bakit hindi ka pa umaalis? Ikaw pa ang mukhang ligaw dito. Pinag-usapan ko ang akin na fiance rito. Di ka ba nataing na parang ilaw na nakakainis? Umalis ka na. Santo, walang kakialam kung sino ka. Huwag mo gulatin ang fiance ko. Anak ng anga. Natulog ka ng isang gabi. Ngayon gusto mo na akong gawing fiant niya. Kumakapal ang mukha mo. Babayaran kita sa kwarto kagabi. Parantado ka. Umahimik ka. Tingnan mo, nakita mo yon? Sabihin pa ng mismong sangkot. Huwag kang magpakatanga, ayusin kita. Umalis ka na, gago ka. Sulong, dakpin siya. Nasisigla ka ba? Anong balak mo? Anong gagawin mo? Hindi pa ba sapat ang gulo? Nakita mo na, di ba? Magaling sumuntok. Ano ngayon? Ang mahalaga, kapangyarihan ang nagbabanat. Nakita mo ba? Ngayon nagsisisi ka na ba? Nagsisisi na, ayos na. Feng, ayos lang po ba kayo? Kailangan ko ba kayong dalhin sa ospital? Alam mo ba sino ang kinapakan mo? Siya ang anak ni Director Feng, si Feng. Ganyan ka makakasira sa akin. Ayaw kong makita ka pa. Palisin ninyo siya. Sig, tandaan mo, ito ang sinabi mo. Huwag kang magsisi. Ipakita ang talento mo. Gising na. Ito lang ang tunay na gamot ko. Feng, Shen Sueman, dumating ka. Feng, ayos na po ba kayo? Anong ayos? Anong ayos? Pinagbayaran ako ng batang yon. Parang maubos na ang buhay ko. At yung tungkol sa pagiging leading lady ko. Akala ko pa gagawin akong leading lady. Sasabihin ko sa'yo, wala yan. Maliban kung tatanggapin mo to. Bed scene.
Bed scene. Parang malito, kung si Shen Sueman ay Han Shuangshiti. Kaya kahapon ko, yung timeline ko humaba. Mukhang isang tulog lang hindi sapat para gumaling. Kailangan ko pang matulog ng ilang beses. Si Feng sobra sa pagnanasa. Ginagamit niya ang set para magabuso. Di mabilang ang mga dalagang nasira. Nangabuso siya sa kanila. Yung naunang babae, naging buntis siya dahil sa kanya. Ayaw niyang managot. Hindi niya kinaya. Tumalon siya. 18 pa lang siya. Sino ang tinutukoy niyo na Feng? Bukod sa anak ni Director Feng. Sino pa ang kaya gumawa nito? Ay, hindi maganda. Bakit may lalaki pa? Bed scene. Paano? Ayaw ba niya? Kama. Malaking production too. Pag naipalabas na, siguradong magkakaingay ang lahat. Pagdating ng araw, ang buong showbiz ay magiging usapan. Pero, Ano ang pero mo dyan? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. natatakot lang ako. Masyado bang bold ang gagawin natin? Anong ibig mong sabihin sa bold? Ito ay tawag na sining. Gets mo ba ang sining? Sige na nga, umalis ka na. Kung ayaw mo nang lumabas, maraming iba pang gagaling. Hindi po, Director Feng. Kailangan na kailangan ko ng pagkakataong ito. Ano ba ang sinasabi mo? Gusto mo na pala lumabas? Opo, Bilisan mo na nga. Subukan natin ang eksena sa kama. Director Feng. Hindi po ba kayo nasugatan? Yun nga kapag work ang pinag-uusapan, nakakalimutan ko agad ang sakit ko. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Subukan na natin ang eksena. Director Feng. Pwede bang ilipat ang oras? O kung may ibang kasama? Mas mainam na ngayon na rin, di ba? Ngayon, maari kitang bigyan ng personal na coaching. Bilisan. Shen Sueman, inangahas mong suntukin ako. Ayaw mo nang gumanap, di ba? Hini, Feng. Hindi, Feng. Hubarin mo ka. Ano ang sabi mo? Sabi ko, hubarin mo. Hubarin mong todo, walang tira. Sumunod ka at tapusin ang eksena. Kung hindi, wag mong isipin pa ang pelikula. Bilang babaeng bida. Ako. Mukhang ayaw mo na talaga. Hini, Feng. Maghuhubad ako. Talaga. Shen Sueman, huwag mo siyang pakinggan. Gusto ka lang niyang gamitin. Bakit ka nandito? Feng, hindi ko siya napigilan. Walang kwenta. Ikaw na naman, sinira mo ang plano ko. Sinasabihan kang aso, hindi ka talaga magbabago. Mukhang hindi kita tinamaan ng sapat noon. Ang bilis mong gumaling. Pilat, parang hindi na masakit. May lakas ng loob kang bumalik. Sang Biao, patayin mo siya. Tumakas ka na. Si Sang Biao ang pinakamarahas sa Jiangcheng. Hindi mo siya kayang talunin. Mukhang mabuti ang magiging fiancé ko. Huwag kang mag-alala, manood ka na lang rito. Sa harap ko ka pa rin arogante. Naisip kong bata ka pa lang. Luhod ka at mag-sorry. Baka kaya kong isipin na pakatawarin ka. O baka ikaw na lang. Luhod ka at humingi ng tawad. Para pag sinakan kita, mas magaan ang palo ko. Pangunahan ka? Ganoon ka umaalipusta sa harap ni Biao. Biao, patayin mo na siya. Atayin kita. Ay, wag. Alaga ka bang gagalawin niya? Hindi ba obvious yon? Anong ginagawa mo? Lupit ka, palihim pa. Sugod na. Wag, ay. Atayin kita. Ikaw ang tinatawag na SNG Biao. Ikaw bang tinatawag na pinakamatinding tao sa Jingcheng? Ako, nagkamali ako. Nagkamali ako. Huwag mo akong hampasin. Sakit na sakit ako. Biao, hindi mo talaga pinapatawad. Pinapayag mo siyang humingi ng kawad. Tumalilis ka. Sinabi kong patayin mo siya. Hindi ko sinabi na luhod ka sa kanya. Suntukin ninyo siya. Ikaw na, umakyat ka. Hindi ko nakukunin ang perang to. Ikaw, ikinakahiya mo siyang Juye. Tao ako niyang Jui. Sasabihin ko sa'yo, ako talaga ang tao niyang Juye. Kung sasaktan mo ako, sinasaktan mo siyang Juye. Siyang Jue ay hindi biro. Ang sinasabing underworld emperor ng Jiangcheng. Mabuti at alam mo. Sabi ko sa'yo, siyang Jui, hawak ang puti at itim na mundo. Kinokontrol niya ang lahat. Anong magagawa mo kahit magaling ka? Kaya mong 10, 100, 1,000. Mayroon siyang Jui ng 8,000 na tagasunod. Isang laway mula sa bawat isa, lulunod ka. Akala ko ba malaking tao siya? Mga tauhan ni Xuan Wu, kung makita niya ako, malamang luluhod siya sa takot. Kung sinasabi mo yan, ituring mo to na huling salita mo. Kon ninyo si Jui. Opo. Tigil na sa pagmamayabang. Papunta na siyang Jue. Umalis ka na o mamamatay ka. Huwag kang mag-alala, mahal. Asawa mo ang astig, siya ang lakas. Anong asawa? Hawak-hawak ka pa. Kilalang kilala ba tayo? Unang kita, ikalawang kilala. 3 beses na tayong nagkita. Sa unang kagkikita pa lang namin. Tahimik ka. Tigilan ang kalokohan. Umalis ka na. Ayos lang. Yang Jui. Yang Jui, ingnan nyo ang sugat ko. Yang Juye.
Kung naantala ka ng konti, napatay agad si Biaoje ng batang iyon. Yang Juye, walang galang itong lalaki. Yang Juye, patayin niyo siya. Nakakahiya talaga. Ang laki ng loob niya. Nangahas siyang galawin pati tao ko. Anong kasalanan ko? Yang Jiwi, nandito ka naman, ganun pa rin ang kapal ng mukha niya. Yang Juye, may hangganan ang pagtitiis. Tama. Gusto ko siyang suntukin hanggang mamatay. Ang kapal mong makipagsalita sa akin. Ngayon bibigyan kita ng leksyon. Hindi mo alam kung ilang mata si Mawang. Sugod kayo. Yang Juye, sino ang pagbibigyan mo ng leksyon? Ikaw pala. Sabi ko nga, ang astig mo pala, Kung di kita itutuwid, sino pa? Isang landas lang ang meron ka ngayon. Yon, luhod at humingi ka ng tawad. Huwag kayong magpakyu. Gawin nyo na lang ang sabi nila. Kung hindi, mawawala ang buhay mo. Sasabihin kong totoong tatapat ako. Tanurin mo siya. Kaya bang tiisin ito niyang Tianjiu? Lakas ng loob. Paano ka nakikipagsalita kay Juye? Jiwi, ano pa ang hinihintay mo? Papatayin ninyo agad ang taong ito. Kung hindi pa atayin, hindi ito makakapawi ng kahihiyan. Atayin siya. Juye, bakit mo ako sinaktan? Jiwi, hindi ba dapat mong hampasin ang bata? Hahampasin ba natin siya? Tumahimik ka. Ano ba ang kumbensyon tungkol kay Ginoong Jiang? Napakataas ng kanyang katayuan. Hindi ba siya taga-baryo lang? Kalokohan. Kahit ako, igagalang ko siya. Ginoong Jiang, lubos ang paggalang. At kayo, mga inutil. Si Yang Chanju, hindi marunong magdisiplina. Sana patawarin kami ng Ginoong Jiang. May suot na masamang elemento kahit saan. Mabuti at natuklasan. Anong nangyari rito? Bakit ganoon ang pakikitungo ni Juye? Hindi ko alam kung taga-saan itong lalaki. Mag-sorry ka at magbigay galang. Matagal na kayo nakaupo rito. Tutulungan kita. Walang anuman. Ano ang gagawin natin? Nakakahiya naman ito. Tama, Yang Juye. Sasabihin ko sa'yo. Si Shen Sueman, ako ang bahala sa kanya. Simula ngayon, mga yabang na yan. Kung maulit na naman, Ano pang pinapatay ninyong nakatingin lang? Mabilis, magsisi kayo kay Jiang Xiaochuan. Opo. Ginoong Jiang, pasensya na po sa nakaraan. Patawad po, patawad. ay, tama na. Isa lang akong simpleng tao. Hindi ko kayang tanggapin ang inyong paghingi ng tawad. Mali kami. Tama, mali kami. Kung hindi kayo seryoso, putulin ko ang mga ulo ninyo. At ipapadyak ko kayo parang palanggana. Kung wala na kayong ibang hinaing, umalis na muna kami. Ha ha ha. Ang matalinong maghihiganti, hindi nagmamadali. Gusto kong ipakain sa tatay ko ang sama ng loob, na para siyang maghiganti para sa akin. Sandali. Akala mo makakalabas ka na? Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Shen Sueman. Ikaw. Ang tatay ko ay si Feng, ang pinakasikat na direktor sa bansa. Pinapagawa mo sa akin na humingi ng tawad sa isang babae. Impossible. Sino ang tatay mo? Anong kinalaman nun sa akin? Hindi ko naman sinabing humingi ng tawad ang tatay mo. Bukod pa rito, ang tinatawag mong kapangyarihan ng tatay mo. Sa harap ko, walang halaga. Ngayon, ang Four Heavenly Kings. Itinuturing ang tatay ko na tito nila. Ang 4 na leading ladies, ninong ang tatay ko. Ang 3 malaking entertainment companies. Lahat kumikilala sa tatay ko bilang Iyi. Ang tatay ko mag-isa. Kayang pasanin. Kalahati ng box office ng pelikula. Ikaw, isa kang taga-baryo lang. Nangahas kang mayabang na sabihin na walang kwenta ang tatay ko. Saan mo nakuha ang tapang na yan? Jiang Xiaochuan, ayos lang ako. Ang pamilyang Feng sa industriya. Talagang may malakas na impluensya sila. Baka tigilan na lang natin. Hindi ka nila magalaw. Sinasabi ko sa'yo. Bah! Tigilan mo na yung pagpapakitang tao dito. Pakinggan mo. Tinawagan ko na ang tatay ko. Dadating siya agad. Ginoong Jiang, baka tigilan na natin. Ginoong Jiang, baka tigilan na natin. Bakit ka natakot? Nakakahiya nga. Ako si Yang Juye. Sa Jiang City, isa akong tanyag. Pero ang impluensya ko, dito lang. Impluensya ni Feng, umaabot sa buong Huaxia. Koneksyon niya sa negosyo. Mga malalaking boss talaga. Ako'y simpleng taga-kalsada lang. Hindi ako nakakaabot sa taas. Feng, tingnan mo, hindi ka naman gaanong nawala. Ama na, kalimutan na natin. Walang gaanong napinsala. Binugbog ako ngayon ng walang dahilan. Bago pa dumating ang tatay ko. Mabilis, lumuhod ka at magmakaawa. At halikan mo at linisin ang paa ko. Maaring patatawarin kita. Baka ikaw ang magluhod mamaya. Ang tapang mo pa, nagpapanggap ka rito. Feng, huwag ka magkakasobra. Bigyan mo ako ng mukha ngayong araw. Anong mukha ibibigay ko? Matandang yan, binigyan na kita ng mukha dati. Binibigyan kita ng respeto, sinasayang mo. Ikaw, Si Jiang Xiaochuan, naharap kay Feng. Ganyan kalaking tao. Tila nahihirapan si Jiang Xiaochuan. Feng, dati, marami siyang na-offend. Ngayon naman, ako ang magsusorry sa'yo. ngayon mo lang alam mag-sorry. Alam ko na, huli na. Papaparating na ang tatay ko. Manloloko. Asawa, alis ka na. Tara. Hindi pwede. Kailangan kong iligtas siya.
Inumin mo yang baso. Palalayain kita pagkatapos. Feng, Sobra na tong pangabuso mo. Anong problema? Ikaw, anong sabi mo? Yang Tianju, anong peg mo? Kung papaganda, ikaw ang underground emperor. Kung sasabihin ng totoo, boss ka lang ng mga tulisan. Walang kwenta ka. Ginoong Jiang, huwag kayong uminom. Ganun talaga. Ang marunong magadyos. Sabi mo, anong amoy niyang ihi? Siyempre naman, ang ihi ni Feng. Siyempre, malatamis at masarap. Ang bango kakaiba. Mapalad ka, nakainom ka ng ihi ni Feng. Swerte mo talaga. Kung ganyan siya kasara. Ikaw, uminom ka. Halika. Ang laki ng loob mo. Hahatiin kita. Hindi tamang sinabi mo diyan. Ikaw ang nagsabing masarap to. Ipinanganak akong mahira. Hindi ko matiis. Lahat sinamantala mo. Dapat ikaw ang magdasalamat sa akin. Dumating na si Director Feng. Tatay, sa wakas dumating ka. Binubuli nila ako. Pinilit nila akong uminom ng ihi. Maling pagkaintindi lang yan. Anong pagkakaintindi? Hindi lang nabugbog ang ulo ko ngayon. Pinilit din nila akong uminom ng ihi. Sinasabi mong mali ang pagkaintindi? Ikaw ang nang-aapi sa anak ko. Ano bang tao ka? Ganyan ka ba? Walang kakialam. Sinubukang i-pressure ng anak mo ang aktres. Nang mabunyag, sinubukan pa niyang pilitin siya. Ikaw na ama, ayusin mo yang anak mo. Akala ko hindi kalakihan ang problema. Gusto lang matulog ng anak ko sa babae. Kailangan bang bugbugin siya ng ganito? Si Director Feng, malaking tao sa industriya. May napakalakas siyang kapangyarihan. Maraming babaeng gustong matulog kay Director Feng. Parang walang katapusan. Di mabilang. Kapag natulog siya kay Feng, iyon ang karangalan niya. At siya balalakas ng loob lumaban. Sinong hindi nagpapahalaga sa biyaya niya? Tandaan ang pangalan. I-blacklist mo siya ng permanente. Ngayon talagang, grabe, hindi ko akalain. Kung bulok ang puno, ganun din ang ama, ganun din ang anak. Huwag ka na magpaligoy-ligoy. Ang lakas mo lang, big deal? Kilala mo ang pulubi, so what? Sa harap namin, na may kapangyarihan. Isang salita lang, tapos ka na. Gayon, bukod sa 3 grupo ng showbiz, naganap akong suportado. At ngayon, ang Jinling Group, ganap ding sumusuporta sa amin. Ibig mong sabihin, ang Zhongshendian, na pinamamahalaan ni Zuke, Jinling Group, Tama ka. Bakit siya sumusuporta sa isang tulad mo? ang Jinling Group na ito, ay ang pinakamalakas sa Huaxia. May ari-aryang trilyon-trilyon. Sa suporta nila, magiging malaki ang kinabukasan ng pamilya ni Feng. Hindi mo lang kami inis. Nainis mo pa ang Jinling Group. At ang Zhongshendian. Kahit mamatay ka ng daan-daang beses, hindi pa rin tatapusin ang kasalanan mo. Haha. Yung pagyayabang mo, nakakainis, seryoso. Hey, Zuko. Pumayag ka bang mag-invest sa kapatid na si Feng? Papabagsakin ko lahat ng kumpanya niya. Ipapabangkaote ko silang lahat. Song, anong sinasabi mo? Hindi ko narinig ng maayos. Kakatapos lang niyang sinabi. Tumawag kay Zuke. Sabihin na ang kumpanya ni Feng ay pabagsakin ang mga investor sa likod. Nakakita na ako ng makakapalang mukha. Pero wala akong nakita ng kasing kapal nito. Ang trump card na sinasandalan ninyo, wala lang kundi kapangyarihang nasa likod. Seg, mula ngayon, papatalsikin ko ang lahat ng sinasandalan ninyo, at mawawala sila ng kuluyan. Sige naman, Song, tingnan natin. Paano mo kami papawiin? Ginoong Jiang Xiao Chuan, ang kaso ninyo, lumaki na ng todo. Walang problema. Isang grupo ng mga payasong umiingay. Hindi kayo umaabos sa entablado. Walang makakatalo sa impluensya ni Director Feng. Naging kampante kayo. Ito ay, Magsisimula akong magbilang mula 5. 5, 4, 3. Ano man ang mangyari, ginawa niya yun para iligtas ako. Hindi ko siya pwedeng iwan mag-isa diyan. Wu Yuking. Yung lalaking naglilinis ng banyo. Nasa ospital siya, delikado. Bilisan, dalhin niyo siya rito para iligtas. 3. Ang takot ko, sobra. Sabihin mo na agad. Kailan ba tayo magsabankrupt? Di na ako makapaghintay. Tama. Hayaan natin dumating ang bagyo. Mas malakas pa, ipabagsak na. Hahaha. Ano ba? Nabasag na ba ang kumpanya? Impossible naman. Si Feng ba yan? Sino ba ang napagalitan mo? Aling malaking tao ang kasangkot? Paano napasira ang maayos na kumpanya? Naubos na dahil sa'yo? Siguro lang swerte ng malas. Si Feng nga ba talaga? Ikaw, matandang gago. Ang maayos na kumpanya. Pinabagsak mo. Babayan ka namin ng dugo. Paano naman nangyari iyon? Ako. Tapos na tayo. Lahat ng kumpanya nagsara. Ulitin mo yan. Paano nangyari ito? Hindi yata totoo na si Batang yan lang. Hindi talaga possible. Nandito na ang katotohanan. Hindi ka pa rin maniniwala. Inatay mo ako sa ginawa mo. Tumuhod ka. Lahat ng kasalanan, nasa akin po, sa anak na ito. Patawarin niyo po kami ngayon.
Ano ba ang ginagawa nyo? Ngayon lang kayo nagsisisi. Masyado ng huli. Hoy, hoy, hoy. Hoy, Xiao Chuan. 3 oras mo na akong tinutulukan. May bulaklak ba sa mukha ko? Si Director Feng sa Huaxia ay isa ring makapangyarihang tao. Bakit pa siya tutuhod para magmakaawa? Isang tawag lang ang ginawa ko para mag-bankrupt ang mga kumpanya niya. Natakos siya at tumuhod agad. Ay, tama pala. Hindi ba gusto mong gumana bilang bida sa pelikula? Ako na bahala diyan. Talaga? AMEA. Puro hangin lang yan. Pero, alang-alang sa ginawa mo ngayon, na ipinaglaban mo ang buhay ko, pwede kitang. Bigyan ng kaunting premyo. Shen Tzueman, Nasa bahay ka? Kumusta ka? nandito na ako. Bakit may pumupunta ng ganitong lete? Pero ang tinig na to, bakit parang si Wu Yuking ang tuno? Oy. Wu Yuking. Nandito ka na. Hindi ba ikaw ang tumawag? Sinabi mong magligtas ako, di ba? Pumunta ako sa ospital. Wala namang natagpuan. Ay naku. Nakaayos na ang lahat. Sobrang pagod ako ngayon. Gusto ko nang magdahinga. Bakit mo ako hinahadlangan? Tinawag mo ako ngayong gabi. Hindi mo pa ako pinapayagang pumasok. Ay naku, Wu Yuking. Tingnan mo, gabi na. Baka sa ibang araw na lang tayo magkita. Sa loob ng bahay na to. Walang lalaki diyan, di ba? Hindi siya yun. Yung naglilinis ng banyo ba? Ay naku, Wu Yuking. Anong sinasabi mo? Ah, gets ko na. Ang mga babae, ha? Kapag nagsimula na sila, gusto nila maranasan ulit. Seth, hindi na kita abalahin. Mag-enjoy ka lang. Shen Tzueman. Sino yon? Okay na ba? Ay, Nandito na. Ang tunog nito. Bakit parang perho? Si Jiang Xiaoquan na yan. Hindi siguro siya. Mataas ang taste ni Shen Tzueman. Di siya akit ng batang to. Gusto kong makita. Sino palaga ang taong ito? ay naku. Isang araw na lang. Kailangan agad hanapin. Ang babaeng may Hanshuang Shiti. Kailangan matulog. Shen Tzueman. Okay ka na ba? Sakto. Handa ka na ba? Bilisan, Sige, ikaw na. Wow, ang aktibo niya. Anong klaseng lalaki yan? Na napapaaktibo si Shen Tzueman. Ay hindi pwede. Wu Yuking. Huwag tumingin kung malaswa. Pagkatapos ng gabing ito, gusto kong kalimutan mo ako. Bakit? Dahil may iba na akong mahal. Handa akong isuko ang lahat para sa kanya. Kahit ang sariling katawan ko. Kung ganoon ang sabi mo, hindi ka naman taka. Siyempre, paano pa ako magugustuhan ng isang kulad mong lalaki? Sige na nga, hindi ko rin ipipilit ang tao. Alis ka na ba talaga? Ako, si Jiang Xiaochuan. Hindi man isang santo. Mayroon pa rin akong pinakapayak na prinsipyo. Ayaw kong pilitin ng iba. Ano? Ang babaeng bida sa pelikula. Sisikapin pa rin akong kunin bilang artista. Hindi ba ito scam na tawag? May pumasok na 30 milyon yuan sa bank account. Talagang na-transfer na ang talent fee. Hindi ko inasahan na totoo ito. Pero nasaktan ko sina Director Feng at iba pa. Bakit ibibigay ang papel na ito sa akin? Paano nangyari to? Nangyayari ba na? Hindi mo ba gustong gumana? Bilang babaeng lead sa pelikula, hayaan mo, ako na bahala diyan. Hindi pwedeng siya lang yun. Paano kaya siya nagkakaroon ng ganitong kapangyarihan? Hindi pwede. Ipapaalam ko ang magandang balita. Sa kanila, Hoy, Wu Yuking. Yayain kita kumain bukas. Siyempre sasabihin ko, ang magandang balita. Tapos na. Mas mababa na sa 20 oras. Hindi ko inakala, ako si Jiang Xiaochuan. Hindi makahanap kahit ng babae. Parang mamamatay ako sa frustrasyon. Ah, may 2 Jinnang pa. Sinyaw Group, di ba? Sige, pupunta na ako. Uzong, saan ka nawala nitong 2 araw? Ito ang Sinyaw Group. Financial report ng nakaraang buwan. Malapit na masiraan ng loob ang kumpanya. Sa ngayon ang sitwasyon ng grupo. Hindi na madaling mabawi. Ah tama. Ang paanyaya natin. May nag-challenge ba? Report, Wuzong. Ang pagsubok sobrang hirap. Marami ang gustong sumubok, pero lahat ay umatras. Sa malaking premyo. Tiyak may matatapang. Itataas namin ng 10 beses ang premyo. Dapat nating mahanap ang may tunay na kakayahan. Sinyaw Group. Dumating na ako. Kayong lahat, sumunod kayo sa akin. Naglabas ang Sinyaw Group ng tawag sa mga bihasa. May kabuwang 100 pagsubok. Kung makakakumpleto kan kahit isa, kahit sa alinman, makakatanggap ka ng premyong milyonaryo. Kung makakapasa sa unang 1-0 pagsubok, maari ka pang maging espesyalista ng Sinyaw Group, hiradong eksperto, at maging partner ni Boss Wu. Ay, ang ganda. Hahaha. Naman. Graduate ako sa sikat na universidad sa US. May double EAE sa finance. At sa law din naman. Kukuha ako sa rank 100 na pagsubok.
Akin na yan. Na-claim na ang pagsubok na rank 100. Ano? Manalo ng 325 kaso. Sa loob lang ng 3 araw. Kayang gawin ba to ng tao? Wala talaga ang Singyao Group. Pero sobrang laki naman ng premyo. Basta makakumpleto ang pagsubok, diretso kang makakatanggap ng 10 milyon. Financial freedom agad-agad. Haha. Wala talaga ang Singyao Group. Talagang mayaman at malakas ang budget. Oh miss, Nasaan si Wu Yuking? Dumating ako para matulog kasama siya. Sino kang galing? Puro kang malaswang pananalita. Lumayas ka na. Hindi mo ba alam kung saan ka nandito? Hindi lugar ito para sa matulad mo. hoy, Bakit hindi ako pwedeng pumunta rito? Gino, kung nandito kayo para sumali sa hamon, tinatanggap namin kayo. Pero kung gusto ninyong makakuha ang atensyon, sa pamamagitan kalokohang ito, makakuha ng pansin. Pasensya na, pakialis na po. Eksakto. Kung matapos mo ang hamon ng top 10, hindi lang magiging piniling eksperto ka, pati makakasama mo si Wu Yuking araw-araw. Siya pa, at mayroon siyang ganyang kakayahan. Lumayas ka na, para hindi ka mapahiya. Tama. Sa tingin ko itong lalaki, sumikat, wala na siyang hiya. Hindi naman yan malaki. Top 10 na hamon lang, di ba? Anong galing? Talaga bang balak mong tapusin? Ang top 10 na hamon? Hindi mo ito kakayanin. Wala kang mapapala. Parang hindi naman mahirap ang 10 pagsubok na ito. Madali lang to para sa akin. Kumusta? Sabi ko nga mahirap, di ba? Hindi ka pa rin naniwala. Nakapaskil na ang mga pagsubok na ito. Hindi bababa sa 3 taon na. Maraming eksperto na ang dumaan. Uwi silang walang nagawa. Mas mabuting umatras ka na, para hindi ka mapahiya. Nakuha na ang numero 1 pagsubok. Baliw ka ba? Ang numero 1 pagsubok, ikaw pa ang tumangga? Natakot ang grupo na may ilang, mataong sobra ang kumbiyansa, nanggugulo sa pagkuha ng pagsubo. Itinakda ito para sa unang 10 pagsubo. Naglagay sila ng multa. Kung hindi mo matatapos, ang multa ay hindi bababa sa 100 milyon. Sa tingin ko ang batang to, sa 1 bilyong gantimpala. Kahit ang pinakabasik na, wala na ang pag-isip niya. Pagdating ng oras, hindi lang siya magbabayad ng multa. Ang paanyaya ng Singyao Group, ito ay na-broadcast ng live. Pagdating noon, ang mabibigo sa pagsubo. Ipapahayag ito sa buong mundo. Grabe ang kahihiyan niya. Sa akin, ginawa niya to para sumika. Wala na siyang hiya. Tama, sobra kang impulsive. Malaki ka na, hindi mo inisip ang kahihinatnan. Impulsive ba? May mas impulsive pa. Nakuha na ang ika-2 na pagsubok. Baka nabaliw siya. Nakuha na ang ika-2. Nakuha na ang ika-2 na pagsubok. Nabaliw siya talaga. Ika-8. Nakuha na ang ika-9 na pagsubok. Baliw ka. Paano mo nagawa? Nai-reveal lahat ng top negatibo 1-0 na pagsubok? Kahit ang ika-1 na pagsubok. Hindi para sa'yo. Na kaya mong tapusin. Ano ba yan? Madali lang. Tiningnan mo ba? Ang top 10 na ito, ang mga hinihingi, kailangan mong pumunta sa Zhongyitang para bawiin ang sinakop nila, ang 300 mo na lupa. Mahal na mahal ang lupa ngayon, ang 300 mo na ito ay halagang hindi bababa sa 1 bilyon. Paano naman nila? Ibibigay ng kusa? Narinig ko, ang Zhongyitang. Ito ang pinakamalaking gang sa lugar, Zhongyitang. Nagtatakip ng pangalan nilang katapatan. Puro dumi ang ginagawa nila. Maami ang biktima nila. Maami ang namatay sa kanilang mga kamay. Tama ka. At may ranggo pa sila. Ika-9 ang Zhao pamilya. At may listahan pa nga. Ika-8 ang Butcher Alliance. At ika-7 ang Hu pamilya. Alin man sa kanila, todo ang yabang. Napakalakas ng impluensya nila. Talaga ba? Mas na-excite pa ako ngayon. Ito, nawawala na sila sa katinuan. Baliw yang bata na yan. Utali na siyang baliw. Alam mo ba kung anong ginagawa mo? Ano ba ang sinasabi mo? Kahit anong pagsubok dito, isa lang na pagkakamali, patay ka na. Lalo na kung maninipis ka pa, parang wala kang laman. Parang hinahamon mo ang kapalaran mo. Hay naku. Tuthong reward yan, totoong-totoo yan. Lahat ng premyo, legi. Huwag kang manlalaro, ha? Kung hindi, Magpirma tayo ng kontrata. Hindi ka pa pumipirma ngayon. Baka gusto mo munang pag-isipan. seryoso kang kipirma. Mag-isip ka rin mabuti. Ayos ng gayon. Tiyak na yan. Ito ay kontrata noon kasama ang Zhongyitang. Ang kontrata na pinirmahan natin. Tignan mo ng mabuti. Sige, hintayin mo balita ko. Hoy, gwapo. Kahit na, papunta ka na parang 10 patay, walang buhay. Pero sana, iwanan mo sanang buo ang katawan mo. Huwag ka naman maging negatibo. Hindi naman, ayusin lang natin ilang tao. Mga gon lang yan. Kung talaga magawa mo yan, Baka si Amaru. Alagang matutulog kasama ka. Talaga ba? Oh sige. Hintayin mo ang magandang balita ko. Grebe, totoong pupunta nga siya. Nakakita na ako ng mga hindi takot mamatay. Pero hindi pa ako nakakita ng ganito kagulong. Nga. Baka magpusta tayo. Sige, tingnan natin kung gaano katagal siya mabubuhay. game. Pipusta ako. 1 oras lang ang kaya niya. Hindi mali. Mula dito, Zhongyitang, 20 minuto. Tapos 1 minuto, patay na siya. Kahit patay na, kaya pa niyang tumagal ng 1 minuto. Kakarating lang niya sa pintuan. Isang malakas na sampal, patay na siya. Kaya, hinuha ko, pinakamalabong mabubuhay siya ng 29 na minuto. Hindi pwede.
Mas mabuti pang sabihin ko muna. Kay Wu Yuking. Taong hindi sumusukat sa sarili. Yan ka na. Tangang hindi alam ang kamatayan. Nangahas ka pang maggulo sa Zhongitang. Ikaw ba ang leader ng Zongitang? Lin Zonghu. May dala akong isang kopya rito. Ang kontrata mong sinakop ang lupa. Dinala ko para kunin pabalik. Sa tingin ko, pumanaw ka na nga. Matagal na din mula nang tinamaan natin ang Sinyaw Group. Medyo nami-miss ko na. Anong nangyayari rito? Ang palabangkero, nangahas pa maghanap ng kamatayan dito. Lahat salakayin ninyo. Patayin siya. Nangahas harangin ang di kaya niyang labanan. Kung hindi natin siya papatayin o huhubarin gayon, paano mabubuhay ang Zhongitang na may dangal sa mundong ito? Kamatayan mo na iyon. Walang kwentang Zongitang. Puno ng mga taksil at walang dangal. Hindi pwede ang ganito. Ang Zhongitang namin, nakatindig sa Jiangkeng ng 30 taon. Hindi pa kami nasasaktan ng ganito na kahihiyan. Gayon durugin namin ka at itapon. Anong balak mo? Sinabi ko na, kinakatawan ko ang Sinyaw Group. Dumating ako para kunin ang lupa. Sasabihin ko sa'yo, ako'y isang underworld emperor. Taong si Yang Juye. Galawin mo ako, galawin mo si Yang Juye. Yang Tianju. Kayang-kaya mong magpakalakas? Inaasam mo bang direktang tawagin ang pangalan ni Yang Juye? Sinabi ko na sa iyo, dumating na siya. Maghanda kang mamatay, bata. Say. Gusto kong makita kung paano namin kayo ayusin. Ayusin kayo namin. Maduming trabaho para sa amin. Napakamabangis. Sobrang arogante. Kapag dumating si Juye, sana manatili kang tigas ngayong gabi. Baka mamaya. Pag nakita niya ako, dapat siyang lumuhod agad. Ikaw, Dumating si Juye. kung hindi siya iginagalang, ito ang binata. Yang Chanju, bumabati kay Jiang MR. Juye, ano po ang ibig sabihin nito? Ulo. Ati ako, dapat igalang at iniiwasan pa, na pinayagan ang walang kwentang tulad mo, na na-offend mo siya. Hindi ko alam, Yang Juye. Jiang Xiaochuan, ano ang gagawin sa kanya? Umaabuso siya ng aapi. Gumagawa ng kasamaan. Pupukin ng konti. Ihagis sa ilog, pakainin sa isda. Siege, atakihin. Huwag. Huwag, Yang Juye. Teka. Ngayon ako, maliban sa pagkuha ng lupa, kailangan ko ring kapusin ang listahan. Ipasa mo yan. Tulungan ninyo akong kumpletuhin. Kung may tumanggi, walang may iwan. Jiang Xiaoquan. Garantisado, tatapos ang gawain. Tara, mga kuya. Hoy, nasaan ka diyan? Dali, punta ka rito. Miss, busi ako eh. May maganda dito. Maghihinayang ka kung di ka pupunta. Miss, Ipapadala ko ang lokasyon ngayon. Sige, maghintay ka. Shen Sueman, ano ba ang ipinapakilala mo sa amin? Na ganitong katalintalang binata? Sandali, malalaman ninyo rin. Shen, bakit ka umiiyak? Baka lang, may pumasok na buhangin sa mata ko. Taya ay nakalagay na. Sabi ninyo nga, nandun na ba ang batang iyon sa Zongitang? Bahala na ako diyan. Malaki ang taya ko ngayon. Hindi aabot ng 1 minuto. Lalabas siya sigwadong. Ang salitang bagsak sa pagsubo. Doon ako kikita ng malaki. Huwag kang mag-alala, si Auman. Parati akong nandyan. Hihintayin kita. Taya ko, hindi siya makakaya. Ano ba ang ginagawa nila? Hindi ba yon ang batang yon? Nagtataya ang mga tao. Kung gaano pa siya katagal mabubuhay. Kung may ganitong klase pa, na puro salita lang, tutulutin talaga sila palabas. Sa pangalan ko, tawagan mo ang pinuno ng Zhongitang. Sabihin mo lang, na darating ako mamaya para himingi ng tawad. At pahintulutan nilang buhayin ang batang yon. Bigyan siya ng isang pagkakataon. Alam ko na yon. Hindi mo siya iwan na mamatay, di ba? May kailangan akong asikasuhin, umalis na ako. Matagumpay na natapos ang ika-10 pagsubok. Matagumpay na natapos ang ika-9 na pagsubok. Anong nangyayari? Ika-8. Matagumpay na natapos ang ika-7 na pagsubok. Paano nangyari yon? Matagumpay na natapos ang ika-6 na pagsubok. Ang batang to. Sino ba talaga siya? Isang Diyos? Hindi yata panaginip. Parang nananaginip ako. May pag-asa na ang kumpanya natin. Basu. Pasensya na. Pasok na kayo, huli na kami. Yuking, bakit ngayon ka lang dumating? Huwag mo nang itanong. May orang na naggulo sa kumpanya. Naantala lang ng konti. Sueman, ngayon ipakikilala mo sa amin. Ang batang may talento. Sana hindi naman. Yung nakaraang gabi ba yun? Yuking, huwag kang mang-imbento. Ano bang nangyari kagabi? Sasabihin ko sa inyo. Kagabi, Nakita si Chueman kasama ang isang lalaki. Yuking, umahimik ka. Tingnan mo ang umiinit na pisngi niya. Tama na. Sabihin mo, gaano kagaling ang binatang ito? Gaano siya kagaling? Kung wala si Kilin Shenzi, malamang siya'y isang taong maasahang ipagkatiwala ang buhay. Ipagkatiwala ang buhay. Ipagkakatiwala ba yan sa amin? O sa'yo ba? Bakit nasa lahat ng dako ka? Nakarating na rin. Ito na to. Bawal ang mga hindi kaugnay. May kaibigan akong pupunta para mag-usap. Ikaw na klase ng tao. Baka dapat tumingin ka muna sa sarili mo.
Umalis ka. Araw-araw ganito ang itsura ko. Isa akong tunay na gwapo. Tabi ka. Dali, papasok ako hanapin ng babae. Sinabi ko na sa'yo. Ayaw mong makinig, no? Tinitingnan mo kaming mababa, no? Tawing tao. May gamugulo. Dumating lang ako para makita ang babae. Mag-usap lang. Hindi na kailangang magdadramahan. Pangahas kang magwala rito, at sinaktan pang tao ko. Ngayon ipapakita ko sa'yo, kung gaano kapangyarihan si Ginoong Ma. Ito'y sarili ninyong ginawa. Kuhahin ninyo siya, ikaw. Anong nangyari diyan? Ay naku, sana hindi siya yun. Hey, hintayin niyo kami. Hintayin niyo kami. Ang lakas mo. Noong araw, nakabulsa ang kamay ko. Hindi ko alam ang ibig sabihin ng karibal. Huwag kang magloko. Dito, lipunang may batas. Ngayon alam mo na may batas. Kanina sinabi mong lalaban ka sa akin. Ano? Nakapasa sa unang 10 pagsubok. Sige, babalik ako agad. Nagkamali ako. Seryoso, nagkamali talaga ako. Tigil. Hinahanap ng todo, pero wala. Nakuha yon ng walang hira. Shen Sueman, may pabor ka sa akin. May hangin. Sino siya? Ang gwapo niya. Ako, napakagwapo. May alindog. Gwapo at klase. Napakatalino. Mukhang si Pan-an. Sinasabing mas maganda siya kaysa sa iba. May palayaw siya. Jiang Xiaochuan. Jedi-face little flying dragon. Baka mag-advance siya sa akin. Hindi pwede. Kailangang umalis ako agad. Pasensya na. Ayusin ko yan. Jiang Xiaoquan. Ay, sobra, huwag. Tigil na ang palo. Ako ang asawa niya. Ano? Ito ang asawa mong naglilinis ng CR. Tama. Ako nga ang asawa niya. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Kahit ayaw ka sa akin. Sino ang asawa mo? Panakip lang yan. Tapos na ang misyon. Masasabi mo bang tapos na? Sino nagsabing thrill yan? Sino ang naglaro ng Watts? Tumahimik ka. Shen Sueman. Kagabi, kasama mo. Lalaking nakipagtalik sa'yo. Hindi siya yon, di ba? Totoo ba yan? Kahit hindi, ano na? Kung siya nga, dapat sinabi mo sa akin. Ano ba ang tingin ninyo sa akin? Gusto, kuhain na. Laruan na itinatapon kapag sawa. Ano nga kala mo? Para sa'yo, laruan lang ako. Mas mababa pa sa laruan. Araiso. Kung gusto mo talaga, ng lalaki ko, sabihin mo lang sa akin. Ibibigay ko siya sa'yo. Wala namang pakialam ako sa kanya. Wala akong ginagawa niyan. Gusto ko lang siyang kulungan. Kulungan. Saka man na ba kayo nagtutulungan? Hindi din naman kita gusto. Gusto ko lang matulog kasama mo. Walang hiya ka. Hayop ka. Good luck sa inyo. Yun si Runan. Ito na nga, ang ginong Jiang na sinabi ko sa inyo. Jiang Xiaochuan. Tumingin ka sa forma niya. Maraming laro ang alam niya. Talagang hindi ko gets. Ano ba ang maganda sa kanya? Tama na, huwag nyo na patulan. Mabait naman siya. Okay lang yan. Hindi nyo kasalanan kung di nyo alam. Unang beses ko marinig ang sinasabi, na ang sarili nila ang walang kasalanan. Nagkakamali ka. Sinasabi ko kayong dalawa. Anong sinasabi mo? Sige, sabihin mo na. Magkano ang gusto mong ibigay? Ni Shen Seman sa'yo? Hindi ako humihingi ng pera. Hindi ako nangangailangan ng pera. TSK. Nagpapanggap ka pa. Sabi mo hindi ka nangangailangan ng pera. Idi tanungin kita, magkano ang sweldo mo kada buwan? Ako, hoy, Yang Juye, nakuha mo na ba pabalik ang pera? Kulang lang, 30 bilyon. Sabi ko nga, hindi ako mahilig sa pera. Shen Seman, pakinggan mo siya. Sabi niya hindi siya interesado sa pera. Ganun ba? Diretsong i-invest mo sa Sinyaw Group. At mula ngayon, kung mababasa, 100 bilyon ang usapan. Huwag mo na akong istorbohin. Tama. Kanina ninyo akong tinanong, magkano ang sweldo ko kada buwan? No, Tama. kanina ninyo nga ako tinanong, magkano ang sweldo ko kada buwan, di ba? Siege na, Jiang Xiaochuan. Ama na ang pagpapanggap mo. Maging tapat ka naman. Hindi ko pinapansin kung may pera ka o wala. Paano naman ako hindi tapa? Shen Sueman. Ito ba ang tinatawag mong batang talent? Sa tingin ko siya. Nagpapakamahirap pero wala palang kakayahan. Ayon na nga, tigilan nyo na siyang pag-usapan. Pwede ba, bigyan nyo siya ng mukha? Tingnan niyo si Shen Sueman, ang bait niya. Hanggang ngayon siya pa rin ang nagsasalita para sa'yo. Walang kakayahan. Manahimik ka na lang. Huwag kang magpakabosing lagi. Hindi ako nagpapakita lang ng ano-ano. Sadyang hindi talaga ako interesado sa pera. O, Jiang Xiaochuan, maging tapat ka naman. Paano naman ako hindi tapa? Umiimik ka pa. Laging bungad mo na 300 bilyon. Kumbaga, hindi pera ang 1 trilyon pa. Alam mo ba kung gaano karami yon? Kung ipunin mo, ilang palapag ng gusali yun. Shen Seman, hindi ko sinisiraan siya. Tingnan mo ang mga sinasabi niya. Sabi ko lang ha, Nainto siya sa role masyado. ang dami niyang sinungaling. Umasa na nga siya sa sariling gawa-gawa. Hindi nga lang 300 bilyon. Ano bang malaking bagay yon? Sobra ba? Asa ka. Yun kung ano nang nangyari ko kay Shen Sueman. Anong kakialam ninyo dun? Shen Sueman, pakinggan mo. Sasabihin ko sa'yo, si Shen Seman ay matalik kong kaibigan. Hindi kita papayagang buuin siya. Ikaw. Sagot ko muna ang telepono. Hello. Ano? Gusto akong kausapin ng 4 na konglomerasyon. Walang oras. Hindi ako pupunta. Hindi yon ang ibig sabihin.
Para saan nila ako? Di naman ako kilala sa kanila. Grabe, ang natural mag-arte. Pakinggan mo to. Gusto siya makausap ng 4 na konglomerasyon. Ayaw pa siyang kumunta. Baka sabihin niya mamaya na kailangan pa ng 4 na konglomerasyon na personal na dadalaw sa kanya. Kung seryoso silang makausap ako, punta na sila rito. Ay naku, grabe ang attitude. Gusto ka kausapin ng mga konglomerasyon. Dadalawin ka pa personal? Umalis na tayo. Mga katulad nating ordinaryo. Di natin kayang kumain kasama siya. Walang problema. Di ko kayo isipin na mababa. Tigilan mo na yang biro. Seryoso ako. Hoy, huwag muna kayo. Jiang Xiao Chuan. Sa kabutihan ko, kinilala kita sa mga kaibigan ko. Napakadismaya mo sa akin. Mag-host ako ng Kilin Banquet ngayong gabi para makita natin ang Shenzi. Binibigyan kita ng pagkakataong dumalo para makakonekta sa ibang tao. Huwag mo na akong bigin. Hindi pa ako tapos magsalita. Kung alis ka, kanino ako matutulog? Kilin Banquet. Inaanyayahan ang Kilin Shenzi. Hindi ba hinahanap ako nila? Umuubo na. Hindi pa umaabot ng 6 oras. Shen Sueman, ganyan ka dapat. Tama. Dapat tumiwas siya sa mga ganyang tao. Hindi ko talaga maintindihan. Ano ba ang nagugustuhan mo sa kanya? Tumaas talaga ang stock ng Sinyaw Group. Ha, yung sinasabi mo kanina, yung nakapasa sa top 10 na pagsubo. Dalhin mo ako sa kanya. Nagpadala na kaming tao para hanapin siya, pero wala pa ring balita. Ano? Ganun ka importanteng tao. Wala kang iniwan na kontak. Hindi ko inisip yon. Hindi ko akalaing makakapasok siya sa pagsubok. Siege na. Ano pa ang magagawa natin ngayon? Ipagpatuloy mo ang paghahanap. Ako naman, hahanapan ko ng pulong ang kaibigan. Bakit ka pa nandito? Dapat mag-sorry ka sa akin. Patawarin mo ako. Wala na kung gaanong oras. Sa wakas, lumitaw ka na. Hintay ka muna dito. Tatawagin ko agad ang aming presidente. Sagutin mo na. Bakit walang sumasagot? Maupo ka muna, uminom sa. Ito na, tatawagin ko ang presidente. Magmadali ka naman. Kung magkatagal pa, patay na ako dito. Bakit wala pa? Ako pala gusto niya. Sana sinabi niya agad. Hindi pwede yan. Kailangan ko nang tingnan yon. Sueman, halos nandito na lahat. Ayos, maligayang pagdating, lahat, sa aking Kilin Banquet. Tagal ko nang hinangaan si Kilin Shenzi. Ngayong araw, dito ko ipapahayag. Sa buong mundo, ang pag-ibig ko sa kanya. Maganda. Sa boses mo. May kakaibang pakiramdam. Kung hindi sila maniwala, sa aking pagiging Kilin Shenzi, Ano ang gagawin? may naayos na ako. Oy, Zook, pumunta ka agad sa Hualong Manor. Ipapahayag ko sa lahat ang aking pagkatao. Galing naman ng tong lalaki. Ganahan kang magpanggap na Kilin Shenzi. Pero nawala na si Kilin Shenzi ng matagal. Wala naman nakakakita sa kanya. Hindi alam kung buhay pa o patay. Kaya niyang magpanggap, kaya ko rin magpanggap. Mahal kita. Salamat sa inyong lahat. Wow, ang lakas ng dating. Nakaka-touching naman. O nga, makikita ang Kilin Shenzi. Ang tunay mong pagmamahal. Halina. Palakpakan natin ang tapang ni Shen Sueman. Sa katapangan niya, Heto na ang Kilin Shenzi. si Kilin Shenzi talaga. Nandito siya talaga. Shen Sueman, narinig ko, matagal mo akong hinahangaan. Opo, Shenzi. Ako po ang idol nyo. Ay, hindi po. Hindi. Nagkamali lang ako. Sobrang excited kasi. Shenzi. Ikaw po ang idol ko. Matagal nang hinintay ni Shen Sueman. At narito na ang Shenzi. Pero, bakit pamilyar ang boses niya? Nataw siya ko ng tapang mo, sa katapatan mo, kaya ako pumunta ngayon. Para matupad ang hiling mo. Ano? Matupad ang hiling ko. Totoo ba ito? Naman, anungin kita. Gusto mo bang maging babae ko? Ang saya naman, matagal nang ninanais ni Shen Sueman. At natupad na ang hiling niya. Hinihintay mo pa ang ano. Sumagot ka na, Shen Sueman. Kung ayaw mo, ako na ang papayag. Narinig ko ba ng tama? Hindi ba ito nananaginip lang? Hindi ka nananaginip, syempre. Ako nga si Kilin Shenzi. Bihasa sa medisina at labanan. Walang kapantay sa mundo. Kung papayag kang magkakasal sa akin, ang ako ko, gigisingin ko ang pinakasayang babae sa mundo. Sumagot na. Sumagot na. Sumagot na. Papayag ako. Ang lakas ng kalokohan to. Magpapanggap kang Kilin Shenzi. Ang lakas mo ng loob. Bakit may dalawang Kilin Shenzi? Nga. Ano ba to? Kailangan pa ba ng dagdag paliwanag? Ang lalaking to, fake siya. Ano? Kaya nga sabi ko kanina, napakakaiba naman. Di naman. Pumunta pa mismo ang Kilin Shenzi. Napaka-wild ng sitwasyon. At saka ginawa pa. Na maging babae ni Shen Sueman. Grabe, lampas sa kinalulugdan. Paano mo alam na peke ako? May mukha ka pang magtanong? Hindi mo ba alam ang status mo? Hindi mo ba yon gets? Sabihin ko sa'yo,
Kaya mong lokohin ang iba, pero hindi ako. Sino ka ba talaga? Ako ang Kilin Shenzi. May mukha ka pang magdahilan? Ako ang totoong Kilin Shenzi. Nasaan si Shen Sueman? Si Shen Sueman. Hindi mo maging makilala ang tagahugas ng CR, ay hindi mo alam ang totoong katauhan. Napakabigat ng pagkasabi ko. Ano? Tagahugas ng palikuran? Bakit ikaw? Isang basyurero, nangangahas magkilin Shenzi, napakalabis ng kasalanan mo. Nagbigay ng pulong sayo. Sa Quilin Banquet. Ganyan mo akong inrato. Tunay na Kilin Shenzi ako. Sapat na, Jiang Xiaoquan. Hanggang kailan ka magloloko? Grabe, ang wala kang hiya. Si Wu Yuking, ang asawa mo, ay napakaganda pa naman. Tapos nandito ka pang nangangamkam. Tama yan. Akala ko dati. Masama lang ugali mo. Mahilig ka magyabang, pero di ko inakala. Ganito ka pala kaputi. Hindi, pakinggan niyo muna ako. Ano pa ang ipapaliwanag mo? Ang pagpapakilala na Kilin Shenzi. May parusang kamatayan yan. Para lang makuha si Shen Seman. Gagawa ka ng ganitong kasinungalingan? Nasa libog lang ang isip mo. Ako ang tunay na Kilin Shenzi. Siya ang peking kao. Akong sinasabi mong peking. Hindi mo ba alam kung sino ang tunay? Nabunyag na ang totoong identidad mo, kaya nilalapastangan mo ako. Ito ay ang Shenziling, ang sagradong palatandaan, ang tunay na Kilin Shenzi. Hindi ba ito sapat na patunay? Ang tunay kong pagkakakilanlan? Siya ang tunay na Kilin Shenzi. Ika'y peking. Tahimik ka diyan. Akala mo ba lahat ng tao? Katulad mo lang, madaling lokohin. Mababa at walang hiyabang pamamaraan yan. Isang taong makitid ang pananaw, nang haharing magtangkang saksihan ang dangal ni Kilin Shenzi. Ngayon rin ipapakita ko sa'yo, galing at lakas ng Kilin Shenzi. Talaga ba? Ngayon, gusto kong makita. Gaano ka ba kagaling? Tigas ng ulo mo talaga. Hindi ka nagsisisi. Ang sipag pang sagutin pa. Nandito na ang kunay na may-ari ng usapan. Bibigyan mo pa ba ng palabas? Kung sinasabi mong ikaw ang Kilin Shenzi. Ang Kilin Shenzi ay dalubhasa sa medisina at digmaan. Walang kapantay sa buong mundo. Ngayon, gagamitin ko ang aking mga kamao upang ilantad ang tunay mong mukha. Nagpapanggap ka pa rin. Ang Shenzi na yan. Patuloy na ng alipusta sa inyo. Kailangang personal ninyo siyang ayusin ngayon. Isang maliit na langgam lang siya. Gusto niya ako pang personal na kumilos? Zhong Shendian, nasaan kayo? Patayin ninyo siya. Huwag mag-alala, mga dalaga. Sinumang humahawak sa dangal ng aking Kilin Shenzi. Hindi ko siya palalampasin. Ang mga ito, binayaran ko ng malaki. Ang mga nangungunang hitman na inanyaya ko. Ngayong pagkakataon, babayaran ko ang bagong at lumang paghihiganti. Mga payaso, nangahas pa silang magpakitang gilas sa dalubhasa. Kilin Shenzi. Ang mga tauhan mo, hindi nila kaya kahit ako, isang langgam. Oo. Subukan nyo mismo. Jiang Xiaoquan. Alam kong may alam ka sa suntok at sipa. Pero sa harap ni Kilin Shenzi, wala ka. Plano kong ipakiusap para sayo. Pero binuwag mo ang mga tagapangalaga ng Zhong Shendian. Dagdag sala ka pa. Kilin Shenzi. Hindi mo kailangan isipin ang hiya namin. Ipagtanggol mo ang iyong dangal. Hindi mo babalak patayin ako. Halika. Sasabihin ko sa'yo, ngayon, lipunang may batas. Ang mag-away ay labag sa batas. Alam mo ba, illegal yan. Noong araw, naglingkod si Kilin Shenzi sa bansa. Ipinagkaloob ng hari, ang karapatang patayin muna bago mag-ulat. Hindi mo kailangang sundin ang mga limitasyon ng batas. Pwede mo na akong patayin ngayon. Ang kayabang naman, Kilin Shenzi. Hindi mo siya pwedeng hayaan pa. Hindi sapat na hindi mo sasanhin siya. Halika. Sige nga, ito ay pinaghihapan mo mismo. Hindi ka ba Kilin Shenzi? Kilin Shenzi. Ang dangal naman, bayani na walang kakantay. Bakit puro kakot ang itsura mo ngayon? Huwag mo akong patayin. Paano ka? Normal lang na tao. Hindi man kaya manalo. Kasi pek siya. Ano daw? Pek rin siya. Siyempre pek. Anong karangalan ng Kilin Shenzi? Kahit ang walang pangalan sa Zhong Shendian, matitibay ang loob nila. Hindi gaya ng tulad niya. Takot sa kamatayan at buhay na umiikot. Pero, mayroon siyang Shenziling. Hindi kayo naniniwala, ano? Edi ipapakita ko sa inyo. Feng, bakit ikaw pa? Feng, bakit ikaw pa? Anong problema kung ako yun? Siya, naglilinis lang ng CR. Makakapek pa bilang Shenzi. Bakit hindi naman ako pwedeng gumaya? Ah. Kamay ko. Papatayin kita. Matigas ang ulo. Ah. Tapos ka na. Ako ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Feng. Ang ninuno ng pamilya Feng. Hindi kanya palalampasin. May nagnanais putulin ang lahi ng Feng. Ang ninuno ng Feng. Tama. Ang ninuno ng pamilya Feng ay nagtamo ng daan ng pagninilay at pagiging immortal. Malakas siya, walang katulad. Kung malalaman niya na piniputol mo ang dugo ng Feng, putol. Hindi kanya palabasin ng basta. Talaga ba? Hindi mo ba alam tungkol sa akin, ang Kilin Shenzi? Ikumpara mo kami. Sino ang mas malakas? Anong oras na ito? Hanggang kailan ka magpapanggap? Kung ikaw ay tunay na Kilin Shenzi, agad akong kakain ng tae. Jiang Xiaoquan. Hanggang kailan ka magpapanggap? May kaunting kamao at sipa ka naman. Akala mo ba tunay kang Shenzi? Ikaw ang nakabunyag ng peke niya. Tama, pero ikaw mismo. Hindi ka rin ba peke? Bakit hindi niyo ako pinaniniwalaan?
Anong basehan namin para maniwala sa'yo? Dahil mahilig kang magyabang? O dahil mahilig kang magkunwari? Tama, nagyayabang pa rin siya. Kilin Shenzi? Paano siya magiging isang tagalinis ng CR? Hindi pa rin kayo naniniwala, di ba? Seg. Patunayan ko sa inyo. Hoy, Zoku, nasaan na kayo? Ulat, Kilin Shenzi. Dumarating na kami. May utos si Kilin Shenzi. Bilisan! Jiang Xiaochuan, nagkukunwari ka pa. Bakit hindi ka matuto? Gaya ni Feng. At aminin ang pagkakamali. Dapat ba akong matuto sa kanya? Anong problema kung matuto ka sa akin? Kung nagkamali, aminin mo. Kapag pambubugbog, tumayo ng tuwid. Dumating na ang 4 na tagapangalaga ng Zhongshendian. Kinglong. Beihu. Shuke. Xuanwu. 4 na tagapangalaga ng Zhongshendian. Pagupugay kay Kilin Shenzi. Ulat, Kilin Shenzi. Kumpleto na ang 4 na tagapangalaga. Anong utos ninyo? Magaling. Tumayo. Mayroon tabang kumukwestiyon sa pagiging Kilin Shenzi ko? Di ko inakala na hinahanap ko. Kilin Shenzi ay nasa harapan ko. Noong una kong nakita siya, tagalinis ng banyo lang siya. Paano nangyari yan? Ay naku, tapos na tayo. Malaking problema tayo. Nakasalungat pala tayo kay Kilin Shenzi. Ako. Ikaw pala talaga si Kilin Shenzi. Ikaw, Feng. Paulit-ulit kang gumagawa ng masama. Ininsulto mo pa ako. Parusang kamatayan ito. Bata. Kung ganoon, nagkamali ako. Kahit totoong ikaw. Ano kung ikaw si Kilin Shenzi? Ang aming mga ninuno, hindi ka niya patatawarin. Hindi ka magsisisi. Sino nang magtangka? Suri Chenkon. Lingbo Wibu. Ninuno, iligtas mo ako. Kakilos na ako. At anong silbi? Hoy, bata. Sa harap ko. Ang kapal ng mukha mo. Kapal. Inlight mo si Kilin Shenzi. Heto. Mga langgam at anay. Sobra ang kapal ng loob. Kilin Shenzi. Naihiya ka namin. Hanshan Realm. Medyo interesante. Lumayo kayo. Ikaw ang Kilin Shenzi. Tama. Sinasabi ng lahat. Dalubhasa sa medisina at pakikipaglaban. Walang kapantay. Gayon, ako. Gusto kitang hamunin. Heto. Bata, mamatay ka na. Ninuno. Dakila ang Kilin Shenzi. Hindi mo ba sinabi, kung ako ang Kilin Shenzi, kakain ka ng dumi, tawagin ninyo, isama si Feng, pasunurin siyang kumain ng dumi. Huwag lumapit. Huwag.